Alright, so hello world, hello Philippines, hello Da Nang, hello Vietnam. Welcome to my vlog. Touch the thumb kasi yun, tapos mag-wish ka lang. Okay? Ayoko dito, mamaya biglang sumigat eh. What's up guys? It's me again, Mark Baragas, and for today's video guys, samahan niyo ako to explore yung Golden Bridge dito sa Bana Hills. And currently guys, it is 6:37 AM. And actually, if you are going to stay here sa Mercure, Da Nang, French Village, Bana Hills, you will have early access, kumbaga, sa Golden Bridge before they open it into public. So ngayon, yung gagawin natin, I'm not sure yet kung ano yung oras nung cable car going there, but parang may mga nakikita parang 6 to 6:05, tapos ang next na is 7 to 7:05, parang ganun. I'm not sure kung every 1 hour yung cable car, pero we'll see. And meron na naman tayong tulog guys. Medyo siisipon lang tayo ng siisipon lang tayo ng konti dahil sa sobrang ganda ng weather. Pero syempre, papakita ko naman sa inyo. And sabi sa weather forecast guys, 6 o'clock to 7 o'clock ng umaga, hindi daw uulan. Which is mukhang tumigil in fairness. Pero 7 to 8 uulan. Pero guys, 9 AM onwards hanggang gabi, magiging maganda. No, though hindi naman totally magiging maaraw, ganun maganda. Pero titigil yung ulan. And I'm so excited kasi we will have a chance to explore Bana Hills. So I hope and I pray that maybe someday ingay-ingay no. 6 ano pa lang guys, 6:39 AM. And currently I'm using my mic, DJI Mic 1. Tapos nakakonect siya sa camera guys. Kasi nga, hindi ko to nadadala. Eh parang nawawala sa isip ko na may mga pinupuntahan tayo na windy, yung mga ganun. So at least may dala tayong mic with wind reduction, parang protection, ayan. And I hope sana mabigyan ng justice yung sounds natin. Check ko lang ulit, wait. 12 seconds later. Alright guys, so mukhang okay naman yung ating... Nag-test ako dito sa room nung mic natin kung gumagana. And in fairness naman, clear na clear ang voice natin. Pero iti-check natin sa labas kasi mas mahangin sa labas. Parang, basta iti-check natin, okay? So we are done here. Come on guys, let's explore the Golden Bridge. So, are you ready? Am I ready? Let's bring our umbrella just in case, okay? Hanapin natin yung information about the Golden Bridge. Ay, ito pala guys. Ayan, 6 to 6:05, 6:30 to 6:35, 7 to 7:05. Oh my God. Look at that guys. So guys, this is Bana Hills as of 6:44 AM. Sobrang lamig. And now let's head to the ano yun? Let's head to the cable car going to the Golden Bridge. And it's still raining guys. Ayan, nakalagay dito to cable car naman. Hindi ko makita. Hindi ko makita yung daanan. Medyo umaambon na naman guys. Hala, nawawala ako. Wait lang. Wala ka! Ito ulit yung hotel. Ito yung St. Denis Church. So, aga-aga no. Sabi ko sa inyo eh. Hanapin natin yung number 4. Kasi currently it's 6:48 na guys. Merong 7 o'clock to 7:05 na cable car going to the Golden Bridge. Grabe diba? So ito na yung parang pinaka-plaza. Sana tama tong dinadaanan natin. Nakakatuwa no, ang saya-saya dito. Ang lamig, grabe. Kailangan nyo, guys, pag mga ganitong month kayo, like January, February, kailangan nyo mag, gloves. Kasi malamig, okay? Hindi ko na alam kung nasan tayo. Kasi hindi ko makita yung daanan. Alam niyo yung hingal ko? Hingal kasi malamig. Parang yun eh, hindi siya yung pagod sa kakalakad. Hindi pa naman tayo masyadong naglalakad ng malayo. Ayun, may nakikita akong parang castle dito. Nakikita nyo ba? Ayan o. Ganyan siya, kailangan mo lapitan para malaman mo kung nasan ka. Hinahanap ko guys Golden Bridge. Ayun, Golden Bridge. Pakita ko sa inyo para may idea kayo kung ano yung nakikita ko. Nakalagay guys, Golden Bridge Arrow, tapos may Four Seasons Restaurant, merong Barata Restaurant. So let's head this way. O diba? Taray guys,
Feeling ko ito. Napapaluha na ako sa ano guys, sa lamig. Yeah, mukhang ito nga. So currently it's 6:52. Ang saya-saya ng feeling na ganito ha. Ay, parang shortcut siya. Shortcut. Ang dulas ng floor. Ayan, siguro naghihintay ito. May mga nakikita akong mga shops. Ayan, maraming bilihan. Ayan, siguro pag mga 9 o'clock or 10, open na yan. So ito, going to where? So guys, open from 6 to 6:05, 6:30 to 6:35, 7 to 7:05, 7:30 to 8. Grabe ang lamig guys. Tapos may toilet dito. Grabe yung guys, kasi open na yan. Golden Bridge. Okay. Grabe guys yung pasok ng hangin. Kasi open na yan cable car. Grabe. Nag-atrasan yung mga foreigner. Saya-saya. Lamig, wait lang. Alright, we're gonna fall in line kasi 5 minutes na lang before 7. Guys, this will be like 5 minutes lang or 3 to 5 minutes going to the Golden Bridge. Ayan, 1 more minute. Thank you. Ayan, may mga tao na pala. Oh my God, sisipon ako guys. Ang lamig sa port na to, tapos nanginginig yung aking kamay. Okay. Meanwhile. Sira pa ata. Medyo marami na. Ayan. Ang maganda dito guys, yung mga cable car na to, hindi yung dire-diretso tulad ng na-try natin sa Hongping, sa Hong Kong at saka sa Taiwan, sa Maupong Gondola. Tumitigil siya. Hanggat hindi siya nakakalagpas dito sa labas, doon lang siya aandar. So baka kontrolado nila. So hindi nyo kailangan magmadali. Parang yung sa Ocean Park, di ba? Yung cable car going from one mountain to the other, kailangan nyo magmadali. Yung sa ganun. So guys, mag-open to I think sa public ng around 8 o'clock. Pag galing kayo sa baba, like kunyari kung bibisitahin nyo lang to, automatic yan. May 20 minutes pa kayo, 30 minutes travel time going here. So siguro kung pupunta kayo dito ng 6 o'clock guys, meron pa kayong total of 2.5 hours to explore yung Golden Bridge nang wala pang nang hindi pa open into public. Ayan na. Okay na ba? Kamaya tumigil yung bigla, di ba? Ayun, okay na. 5 minutes later. Alright guys, so we are now here sa Burdock Station. And I think lalakarin na lang natin to going to the Golden Bridge. Kaya naman, medyo madulas guys ha. Ingat kayo, lalo na pag mga foggy weather or maulan. Ayan. Maambon. So guys, welcome to the Golden Bridge. Wow. Okay, so before guys we head that way, or before tayo pumunta, check muna natin. So may Starbucks dito, and I'm not sure kung anong oras yun. Ay, talaga nga naman yung camera ko. Naka-pure video na dapat hindi ito A few minutes later. Alright guys, so finally we are now here sa mismong starting point ng Golden Bridge. Kung napapansin nyo ito, may payong tayo. Ito siya. So ito yung expectation nyo dapat. Pero ang reality guys, tignan nyo. So ano to? Paano natin makikita yung Golden Bridge? Actually, ito yung Golden Bridge. Kailangan na makita natin yung kamay na ganun. Nakaganon siya. Pero okay lang, let's be positive, di ba? Walang walang bagyo-bagyo, walang ganyan. Hindi dapat masira ng kahit anong unos yung plano natin. So anyway, syempre maglalakad tayo. Okay, may payong naman tayo. So let's go. Umulan to ba? Ay, hindi na. Oh, careful.
naman kita, pero kailangan nyo lang lumapit. So this is the expectation versus sorry open cap. Hello. Ayan. Mga tay kasi guys, nakausap ko, mabait naman, narinig ako doon. So ito na siya guys, and this is the view over here. Kita pa rin yung kamay, pero meron pang isang kamay dito. So guys, we are now here sa Golden Bridge ng Bana Hills, and huwag kayo pupunta dito ng January and February kung ayaw nyo ma-experience yung ganitong foggy weather like winter here. Okay? Ayan siya. O diba? Okay naman, let's enjoy! Guys, welcome to the Golden Bridge of Bana Hills, Danang, Vietnam. Ayan. Let's have a 360 view. Ang lamig kasi. And ito, sabi nila pag nandito ka, touch the thumb, kasi yun, tapos mag-wish ka lang. Okay? Thank you. Tapos aside from the Golden Bridge, yung hand, iconic hand niya na hinahawakan niya yung bridge, marami pa dito yung mga parang paa, may kamay. Ito, diba, kakasabi ko lang, nandito may paa dito, tapos may ulo. Ito, may kamay pa dito. Hindi to yung connected sa ano guys, hindi siya connected dun sa Golden Bridge. I mean, itong ulo, hindi niya yung kamay yung nasa Golden Bridge. Okay, so may map din dito para hindi kayo maligaw. So nasa Golden Bridge tayo, nasa B2. Tapos you are here number 9. Okay. Okay, mahaba pa pala to guys. As in, marami pang pwedeng puntahan dito sa part na to, kasi parang sa kinakatayuan natin, number 9 is the Heaven Garden. Okay, so this is Heaven Garden guys. Ayan. Sensya na kung wala kayong makita masyado, pero yan. So may paa dito, may kamay, tapos may ulo dito, meron ding ulo doon. Ibang ulo gusto ko. What? Charot lang. So going back here, pag dedire-diretsuhin natin ito, number 14, merong number 14. Where's number 14? Number 10 nandito, number 11, number 12, 13, 14, 15. So ano yun? Number 10 is the Le Jardin d'Amour. Number 11 is the Bay Wine Cellar. Number 12 is Bar the Boy. 13 Street Food. 14 Buddha Statue. Nandito. 15 Linong Pagoda. Nandito guys yung pagoda pala. So sige. Yung pinakamalaking ano dito guys. Buddha. Ay hindi pagoda pa pala yun. Sorry. Basta check natin yung mamaya. So 7:34 pa lang guys. We still have 1 hour bago dumagsa yung mga tao dito. And hindi lang naman ngayon guys, meron pa tayong bukas ng umaga kung hindi natin malibot. Pero since nandito na tayo, libutin na natin itong lugar na to guys. So before that guys, sa Golden Bridge, yung which is yung number 8, meron ditong spot, pwede kayo mag-picture na ang background nyo is yung Golden Bridge. Good thing, tama nga si weather guys, na wala na yung ulan ng ganitong oras. So ito yung Golden Bridge. Pwede kayong pumesto dito like that. Pero ayan, kung maganda panahon, maganda yung background nyo dyan guys, sulit na sulit nyo. Tapos ito, may daanan dito. Ayan, pwede kayo mag picture dito guys. Katulad nito, kunyari patong yung camera nyo dito. Ayan. Charot lang. Tapos kakatulad kayo, ganyan. O dito naman, patong nyo ulit dito. Kung may tripod kayo, kita ba? Ay, hindi. Dito. Sa may lalim ng pine tree. Ayan, dyan. Diba? Tapos bilang may background music. Tapos yan, babain lang natin to. Ayan siya. Diba? Ang saya-saya. Pero feeling ko guys, pag summer dito, grabe. Ito bawal dyan guys ha. Pero pwede nyo ipatong yung camera nyo kung gusto nyo, pero wag na. Ito siya. Kung gusto nyo makita yung buong kamay. Wala, nakakamiss yung ating camera. Ayan.
Tapos dito tayo sa isang kamay. Ayan. O diba? Tapos, may nakikita ko doon, no? Parang viewing deck sa taas. Pwede kayong umakyat dyan. Ito yung heaven. Gate of heaven or heaven garden? Heaven garden. So again guys, this is the right palm, right hand, and yung isa ang left. Para siyang ano, nakaganito kasi siya. Nakaganon. Ayan, ganyan siya. Ayan. Diba? Nanginginig na yung kamay ko guys. Parang feeling ko, itong paglilibot natin sa Bana Hills will be 2 parts. Sobrang dami kong gustong ipakita sa inyo. Nandito pa lang tayo sa first part, which is sa Golden Bridge. Marami pa to. Siguro ganoon na lang. Huwag nating isiksik sa isang vlog lahat. Well, pagod na ako. Nanginginig kami ko guys, so wala tayong gloves. So we are done sa number 8. Check nyo yung map nyo guys. Walang ulan, pero ma-fog na. Kumakapal ulit. Check natin yung Heaven Garden. Ito, which is yan. Ito siya guys. Lalagay ko na lang yung mga pangalan ng per area. Heaven Garden. Ito yung mga paa. Para may gusto. Wala. Putol. Charot lang. Ayan. Tapos, may ulo pa rin dito. And ito yung station na sinasabi ko sa inyo guys. Hindi ko lang alam kung may daanan dito. Pabalik na. I mean, may pasukan to. Tapos ito yung viewing deck. Ayan. Check natin. Siyempre. Ayun nga lang, hindi maganda yung panahon. Kaya ayan. Ayan siya. Pero kita pa rin, di ba? Tapos meron din dito. Meron pa sa taas actually. Ito ata is yung papunta na sa station. Or mas mataas pa. Okay. Meron nga doon. Tapos ano to? Oh, ito. Station. Meron dito. Ayan. Pero hindi muna tayo dyan guys. May viewing deck dito. Ayan. Looking at the bridge. Ayan siya guys. Okay. Sobrang foggy na. Sa gilid naman. Ayan. Hindi ko alam kung saan papunta yung mga yan. May nakapila na. So this one is going back sa taas lang. Actually. Sa kabilang gilid. Going to Flower Garden. Okay. Sige. Let's go. Meron dito. Sumusunod lang ako. Ano si Luya? Hindi ko alam. Parang mga mga staff lang guys. Dalag tayo. Kaya pala parang mga nakapula lahat. Mga naka-jacket ng Bana Hills. So ito. Wait nga. Check ko lang okay. Dito rin tayo guys, galing pala. Ito rin tayo. Ito yung isang daan. Mga staff lang nandito guys. Tapos, since nakakapagod yung daanan, paakyat. Mag-Golden Bridge ulit tayo. I guess this one is going down. Tapos, yun. If ever galing kayo sa baba, tapos gusto nyo agad pumunta ng Golden Bridge, take the Marcel Station. Tapos, dito tayo galing actually. Sa mga pila na yan. I think pabalik na yan doon sa Bana Hills. I mean sa French Village. Tapos, ito ulit yung Golden Bridge. So, let's go again. Let's explore. Sarap guys. Gusto ko yung mga ganito weather. Yung hindi video yung winter season in Bana Hills. Okay, umuulan na. Maliit lang pala ng payong natin. O at least, meron na tayong video sa Golden Bridge. Actually, kahit maulan or fog, wala makakapigil sa mga tao na pumunta dito. Pero sabi ko nga sa inyo, mas okay na pumunta kayo dito ng summer. So at least we've tried yung winter season guys here in Bana Hills. And hopefully makabalik tayo dito summertime or summer season para naman mas
mapakita ko sa inyo, ma-showcase ko sa inyo kung gaano kaganda itong Bana Hills. Alright, so dead mo na guys sa ano ha, sa buhok natin kasi mahangin. Pero dito sa part na to hindi na. Alright, so what do we have here? Ayun, yung Linong Pagoda. Yun yung pinakamalaking Buddha guys dito sa Bana Hills. Tapos meron dito yung Debay Wine Cellar and Funicular. Oh, yung Funicular na yung train, libre lang yun guys. Tara, 80 meters lang. So I think nandito na siya. Tapos may toilet sa baba. Ay, toilet muna tayo. A few moments later. Alright guys, tigil muna tayo. Balik muna tayo guys sa taas kasi sobrang lakas ng hangin. Oh, ayan na. Tapos, ma-foggy. Wala tayong masyadong makikita. Okay, so see you later. The next day. Hello guys, it's me again, Mark Caragas. So naisip ko guys na since pangit yung ating Golden Bridge experience yesterday morning, so ngayon, try natin ulit. Pero nakikita ko na maambo na naman siya. Pero we'll see. Para naman at least may pangbawi tayo. At saka hindi tayo nakapunta dun sa ibang part ng area na yun na kung saan merong Golden Bridge. So ngayon, lilibutin natin. And since maaga pa naman, 6:20 AM, ang magiging checkout natin guys is 10:30 AM. Tapos magki-cable car ulit tayo going down sa Bana Hills. Then yun na. Goodbye. And the weather or the temperature guys is 16 degrees. Nanginginig na naman ako. Ayan. So, yung rin ako. May pambawi tayo ha. Sana maging okay. Tapos, ito-check ko kung mahangin kasi hindi ko pa naisusot yung mic natin. Let's go. Ayan. Medyo umaambon pero hindi naman ganun kalakas. Unlike kahapon may hangin na may ganun. Tapos ang cable car going to the Golden Bridge ay nag-start ng 6 to 6:05, 6:30 to 6:35, tapos 7 to 7:05. Yun, tatlo lang. Ibig sabihin, pag hindi ka nakasakay ng 6, then you need to wait ng 6:30. Ganun din ng 7. Maambon ba? Okay, so wala pala. Ay, mga gagabi naglalambutan sa likod ha. Wait lang, yung gitara. So feeling ko mahangin na naman sa Golden Bridge. O diba? Kabisado na natin kung saan tayo pupunta. So ganun guys. Tapos sabi ko nga sa inyo, ay medyo may dito, may ambon. So medyo sabi ko nga sa inyo na if you're staying here, or if you're gonna stay here sa Mercure Bana Hills, automatic you will get an early access sa Golden Bridge at least before they open that to public. So yun, wala mang hahanapin sa inyo. Sakay lang kayo kasi kapag nandito kayo ng maaga, ibig sabihin nakastay kayo dito. So yun, wala nga hanapin sa inyo. Wala kayong kailangan pakita. Ano lang, ganda lang. Aga-aga no. GGSS lang. So ito yung Pop Mart ulit. You have the options na doon or dito. Ayan. Ito yung kagabi na may nakakatakot na sounds. Tapos dito yung parang may umapak sa basa. Kaya parang ay, na-shock ko talaga ako. Okay, hihingal ang person, di ba? Currently it's 6:24. Automatic to pag 7. Ngayon hindi. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Kapag pumunta kayo dito, ang ganda. Para siyang alam yung subway, ampeg or mall. Kasi tignan mo, papunta lang to ng papunta lang to ng Golden Bridge. Ayan, may mga pila na. Look. So, ano pa naman? Currently it is 6:25. Mag-start yun ng 6:30. Now, pag doon kayo sa kabilang side ng Pop Mart dumaan, ito yon. Ayan, pwede kayo. Kasi parehong accessible doon sa cable car. Tapos may mga massage chair dito. Okay? So, tupiin ko lang yung aking payong. Alala mo ganun na may uutin kayo. At saka guys, sa cable car, ano naman, at least I think kasya 10. Pero dito walang seating arrangement, like wala kayong assigned seat. Kung kahit hindi yung kasama nyo sa cable car, ganun din pabalik. Okay, I hope maging maganda or parang katulad kagabi na kahit ma-fog, walang ulan. Sana maging ganun para dire-diretso yung ating
tour, and I guess this is the part 2 ng exploring Bana Hills or winter time here in Bana Hills. Mga ganon. Tapos may toilet dito. Check natin yung ating itsura. Kasi pag mahangin, hinahangin din yung ating buhok. Okay pa naman. Oh, ang fresh, no? Ang fresh pag bagong ligo talaga. Tapos mamaya tingnan mo, basang-basa niya pag nag-ambutan na naman tayo. Red hair. Ako si Scarlet Witch. Yung ganun. Si Storm pala yun. Si Storm pala yung namumuti yung mata. Si Scarlet Witch pala pula. Ano ba yan? Tapos sabi ko nga sa inyo guys, maganda dito pag summer. So at least na-experience natin siya ng winter time. Now, we have the options to go back here for summertime. It's summertime! Yeah, boy. Mabilis lang yung cable car. Hindi tayo nagmamadali. Nawawala talaga yung ko. Kasi tinanggal ko siya nung, oh my god. Nagligpit kasi ako guys, dun sa CR, sa toilet. Dun sa may Golden Bridge kahapon. Baka naiwanan ko dun. Magkano kaya yun? Yung ganito oh. Meron ako, dalawa kasi ito, spare. Dun sa mic na meron ako. Alam ko mahal pa naman to pag mga ganito. Like siguro mga less than 1,000 pa naman. Pero not sure kung may nagbebenta ng ganito na pang DJI mic 1. Ay, may nagkakarutan. Parang sipa. Okay, so baka mawala na naman to. Tago na nga natin. Tapos guys, kapag may mga motion sickness kayo, lalo na yung hindi naman biro yung cable car dito, may parang time na ang bilis. Hong time. Position pala. Ang hindi lang natin na-try dito, yung libreng craft beer. Kasi may binibigay na voucher, dalawa yun. Eh, ayoko namang itry kasi nang bigla tayong pauwi na, diba? So maganda siya sana kahapon. Kaso, buong hapon talaga nag-ulan. Then biglang gumanda yung panahon, mga around 5 PM na. Parang hindi ko alam kung sarado na siya or ano. So we still have like, oh, okay na, 6:30 na. 6:30 na, ang TV na. Ang daming energy yarn. And guys, pagbalik natin, we will gonna explore more sa Danang area. Siguro mag-Hoi An tayo. At kung may time pa, siguro mag-Uway. Uway yung HUE na isa pang lugar dito sa Danang. Uway yung ayan na. Uway yung pronunciation. Ayan na, nag-bell na yung ring. Ay, nag-ring na yung bell. Mali. Ay, ang ganda oh. Ulap, pababa. Puntahan natin yan mamaya kasi hindi ko pa alam kung anong meron sa baba. Ayun na naman si hangin. Nakita nyo naman na to, diba? So, ayan. Kung mahangin man, background music na lang tayo. A few moments later. Hello. Alright guys, so we are back here sa Bordeaux Station. Look at this, oh. Ayan, mga walang katao-tao pa. Medyo madulas, kaya ingat kayo palagi. Ingat! Ingat! Bye, Jessie. Nanginayang tuloy ako dun sa kasi hindi ko siya talaga ginagamit. Like, 3 times ko lang ata nagamit yung mic, pati yung wind protector, parang gano'n. Dahil hindi ako sanay na palagi ko siyang dala. Nakalimutan ko. Ayan. Check natin ulit. So, ito guys. Ayan yung mga staff only. Ayan, may mga pupunta. For staff only lang yan. May Starbucks. Tapos ito may cable car ulit. Going down. I think going down siya sa Danang na mismo. Tapos dito is the Golden Bridge again. In fairness, compare kahapon, medyo konting clear lang. Pero, ayan. Oo nga, kasi nakikita ko sila. So, mas okay ngayon. Pero sana maging maaliwalas kahit pa paano. So actually, tapos naman na tayo dito, di ba? Ang dami na nating Hanesh dito, tsaka eksena kahapon. Gagawin natin guys, dire-diretso tayo. Doon na tayo sa iba pang area na hindi natin nabibisita. Alright, mga bata? Ayan, umambon. Tataras tayo konti. Ayan. Ayan, medyo umambon. Pero hindi katulad ng kahapon na sobrang lamig. Sobrang hangin. Ayan, nakikita ko yung kamay kasi kahapon hindi. Ayan na naman si hangin. Wait lang. Easy. O diba? So since we are done actually here, then pero mas kita siya in fairness compared kahapon. Ayan, may mga tao na ako nakikita. Tapos ito yung viewing deck.
Yan, tapos sa baba yung pinakita ko sa inyo na pwedeng magpa-picture din na ang background nito. Sarap, ang lamig. Pero dito naka-shorts na naman tayo. Di kasi ako guys nagja-jogging pants unless ayoko mag-jacket. Tapos yun, naka-jogging pants tayo. Pero since hindi natin kakayanin for sure, then ayun, may mga tao na doon. Okay, kasi nga pala may 6 o'clock kanina na pumunta dito. Ayan, pero siguro magpapang-abot tayo mga hanggang 8 dito guys. Kasi kahapon nag-start na tayong 7 eh. 7 to 7:30 lang tayo. Kasi nga, ang lakas ng ulan, lakas ng hangin. Oh, so what? Okay, mga flags dito guys. May USA, China, Thailand, Laos, South Korea, Korea. Ba't walang Philippines? Brunei. Oh, syempre Vietnam, Singapore. Hala, ano nangyari sa Philippines? Char. Ito ulit yung Heaven Camerut. Ano yun? Ito ulit yung yung ay! Pag hinihingal, ito ulit yung Heaven Garden. Okay, sabi ko kasi inyo tapos na tayo dito, diba? And mababalikan naman natin to guys. So, dito na tayo sa continuation. Meron din dito guys train. Yung train sana matry natin yung funicular. Hindi ko lang alam kung anong oras. Pero 80 meters. And then dito sa baba may ancient house. May toilet. May pagoda dito 300 meters away. May wine cellar 150. And then funicular. Check natin kung open yung funicular. Dito maganda. Kaso naglilinis sila. So I'll take this front row seat, and baby, baby, you can go ahead, cry those Oscar-winning tears, popcorn and ice cream. Ay, ito pala, Thailand. Explore a 100-year-old wine cellar. Wait lang, bakit may ticket? Ayun guys, merong mga attractions dito sa loob ng Bana Hills na hindi kasama sa ticket niyo. So yan, katulad niya, may mga ticket counter ba ito? Hindi. may information about the ticket. So may kasi naman pala may kasama glass of wine. Yun lang hindi ko alam, yung 100 silver, golden, platinum. Ay, taray, parang aquar lang. Sausages, wala bang sausage dito? Ayan, may climbing wall pa, 100 dong lang. Ayan pala, tapos ito, Alphite Coaster. Ayan guys, hindi natin matatry at hindi nyo matatry kapag pumunta kayo dito ng maulan. Tigil yung operation talaga. So bali, ito, meron yan sa Klook guys. Pwede kayong kumuha and one ride lang of course. Pero kung gusto nyo unlimited, then kumuha ng ticket sa Klook. Para naman kung nabitin kayo, then balik lang kayo. Pero I would say, or I would suggest na kapag nandito kayo ng mga winter time, dito na kayo bumili guys para sure kung magagamit nyo or hindi. Kasi baka biglang, alam nyo yun, baka biglang pangit yung panahon, then hindi nyo magagawa. Ayan, may mga nakatigil na sa taas, cable car. Tapos may souvenir. Actually kasi, nakatigil dahil wala, mamaya na ulit 7 yung papunta dito. Ay, may, asan yung funicular? I thought 80 meters na lang siya. Ito ata, may toilet dito. Ayan, ayun, may funicular pero sarado. And ito na naman tayo sa mga adventure natin na scary ang peg. Kasi walang katatao. Look. Tapos, ang tahimik. Ang lamig. Alam nyo ba yun? May toilet dito. Pero parang nakakatakot mag-toilet. Ayan. Akala ko nakatayo. Pintuan pala. Nanginig. Kasi sa camera kita nanginig yung buong kalamnan ko guys. Ayan, sige. Scary. Ano pa mo? Takutin mo yung sarili mo. So, kailangan ko makakuha ng information kung anong oras to. Check natin sa Google. Ay, ito pala meron. French Village. Sarado pa. May information ba dito? Wala. Funicular. Hanapin natin sa... Ayoko dito. Mamaya biglang may sumilip eh. Tinatakot yung sarili. So, dito tayo sa dulo. At meron pa dito. Ano to? Okay. May garden. Tapos, I think dead end na siya. Or may pababa. Mamaya.
Wait lang ha. Check natin. And, by the way, libre lang to guys. May mga sasabihin ako sa inyo mga libreng attractions or libreng rides dito sa loob ng Bana Hills. Okay? Sige, bigyan ko kayo ng information since nandito na tayo while waiting. Kasi hindi ko rin alam kung anong oras yan mag-open. Baka bilang 8 pa pala pag open na sa public tong Bana Hills. So anyway, hanapin ko lang yung email. Kasi ang maganda dito guys, kapag mag-i-stay kayo sa Mercure Bana Hills, French Village, they will email you all the information ng lugar na to, ng French Village, at least a week before or a day before of your arrival. Kasi, di ba nga may dedicated cable car going up here, even though hindi kayo VIP ha, basta nak-guest kayo ng hotel, then yun. May sarili kayong cable car, merong mag-a-assist sa inyo, tapos may susundurin sa inyo pagdating nyo dito sa pinaka last stop ng cable car, going to the building kung saan kayo nakastay. Kasi sa baba pa lang guys, pag nag-check-in kayo, automatic meron ng room number. So syempre depende yung sa building kung saan yung room number ninyo, doon kayo dadalhin. Kasi every building naman may mga parang counter pa rin or reception, front desk, ganon. Tapos, hanapin ko lang ulit yung email sa akin. Like, PowerPoint yung binigay sa akin. Ang galing nga eh. Ang galing guys. Pero, meron lang part doon na nung chinek ko, hindi updated. Like, yung price ng cable car. Kapag guest kayo kasi, discounted price. Ang price niya ngayon, kapag guest kayo ng hotel, is 665,000. So, parang mga 1,400. Round trip na yun guys. Pero pagdating nyo dito guys, unlimited cable car rides na kayo. Ito na naman. Tatayo naman ng balahibo ko. Yung pinto ng parang souvenir shop, gumalaw. Hindi naman mahangin. Or back ka, tapos tumunog. Wait lang. Okay? Last day ko na. Ganun ako guys. Pag may mga nararamdaman ako, kinakausap ko. Bilang pakita, no? Nakipag-chismisan. So, ayan. Last day ko na, enjoy ko muna to, okay? Para may maipakita ko sa mga viewers natin. Pero kung gusto mo magpakita, ayan. Tinatakot yung sarili. Wait lang, asan na yung information? Kasi sa part na to, wala pang tao. Ako pa lang. Tapos currently it's 6:50 AM. Wala tuloy ako. Kasi ang ginagawa ko, pag nagbubook ako ng mga hotels, nagbubook ako ng mga flights, ginagawa ko siya ng sariling folder sa personal email ko para at least lahat ng tickets o lahat ng bookings ko na related to that country na pupuntahan natin doon, or like city, kunyari Bangkok, tapos bilang kunyari po Pattaya, so may separate folder siya. Ganun ako ka-organize. O diba? Nagpapasikat ka sa akin ah. Nililift off yung sarili, no? Yung ibang mga spots dito, like yung plaza, yung mga ganun, tapos itong Paniclar, and then yung mga picture spot lang, libre yon. Pwede kayo mag-picture, walang bayad. Pwede kayong sumakay ng parang mini train nila, walang bayad. Pero yung mga attractions like, or mga rides like Alpine Coaster, tapos may mga wall climbing, may mga show, basta may mga machines dito na operated by coins. Kung gusto nyo maglaro, lahat yan may bayad guys. Okay? May sumisigaw? Ang dami kong ganap, di ba? Meron nga. Ano yun? Nag-welga. Siguro yung parang, welcome to Kemeru. Tapos siguro mga ano yan, tour. Or may company na sinashoutout nila. Wala na. Hindi na nag-download. So, nasa isang phone ko pala. Naka-charge kasi yung isang phone ko. Ito yung gamit yung spare phone ko. Okay. So, wala kang mapapakita. Pero yun na yung kabisado ko. Tapos marami ditong, of course, mga food cart. Yan, hindi kayo magugutom. Kaso nga lang, since maulan, huwag nyo expect na open lahat. Pero doon sa taas, sa malapit sa building natin, halos open yung mga restaurant. So malapit kayong options kung gusto nyo mag-breakfast, mag-lunch, mag-dinner. But since libre tayo sa lunch and dinner, wala naman tayo nagastos dito. Gusto ko na magandang view. Kaso maambon pa rin. Ay hindi na. Patak na lang ng, patak na lang ng sa puno galing. Yung kaya parang may narinig ako. So, yun lang guys. Since last day natin, gusto ko magandang view. Wait lang. Pupuntahan pa rin natin yung iba. Okay, sige na nga. Balikan na nga lang natin to guys. Kasi since may nakita akong dumaan dito, sa part na to, yung parang ninitian ko. Ayan. Puntahan na lang natin yan. Okay? Para at least, hindi sayang yung oras natin kakahintay dito sa Paniclar. Kung baka biglang hindi mag-open pala, edi lipat na tayo sa iba. O yan na, aalis na ako. Kung sino ka man, mamaya na lang tayo magkita. Huwag mo ko sasamahan sa kwarto ha.
Ayan. So, ito pala may view dito. Ayan siya. Ito pala. Oh. Ayan yung funicular. Pababayan, guys. Hindi ko alam kung saan papunta. Pero libre yan. Okay? Wala akong time, wala akong information ng time o ng kung anong oras siya nag-open. Pero pag akit natin, pag maalala ko, sabihin ko sa inyo. So ito siguro may Buddha tsaka pagoda. Tsaka hindi ba kayo maliligaw? Parang 100 lang siya, oh. Hindi nyo kailangan na parang kung saan sa kayo sumusuot. And then ito may overlooking dito. Puntahan muna natin. Ayan, since ang lamig. Charot lang. Ayan, ganda. Guys, kahit ganito foggy, ay walang ano, keme. Ayan, oh, Happy New Year. Happy New Year Bana Hills, Happy New Year Vietnam, Happy New Year Philippines, and Happy New Year World. Paulit-ulit. PBB yun. Tony Gonzaga lang. Feeling ko naman, nasasabi ko na ito sa mga vlog ko, or baka lang hindi nyo napapansin. Huwag nyong akalain na parang, kunyari pag pumunta tayo sa lugar na pupuntahan natin, or na mag-travel tayo, is nawawala talaga ako ng mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, hindi ganon. Late upload na yung mga makikita nyo. Okay? So, ganun siya. Kaya minsan may mga parang events na sila-celebrate dun sa country na yon na, sad to say, hindi ko naman ma-showcase sa inyo kasi nga, tapos na. Tsaka pag napanood nyo yung vlog natin, katulad ng ano ba, Hong Kong, magkakaroon tayo ng vlog sa Hong Kong tsaka sa Macau. Ibig sabihin, matagal ko ng shots yon, video. Pero, ang mapapromise ko is same year, katulad ngayon, 2025, same year ko siyang kukunan. Yun nga lang, after 3 weeks, after 4 weeks pa yung upload. Ayan, so dito, may meditation place sa right ko, sa likod ko, tapos may Linong Pagoda. So tama nga. Eh meron dito, do not go this way please. Okay, so pag nasa attractions kayo guys ha, huwag kayong pasaway. And share ko na lang din, alam nyo ba yung nangyari sa Taiwan, yung isang Filipina na hindi man nahagi pero natamaan ng dumadaang train. Kasi ba naman, okay sana mag OOTD ka na photoshoot like talagang for Instagram purposes, pero yung biglang papalapit yung train, nagmala Titanic, spread yung wings, yung kamay talaga. So edi tinamaan siya. So ngayon, since nag-cause siya ng delay sa train at saka nag-cause siya ng syempre ng commotions, pinagbayad pa siya. So yon. And isa pa guys sa palagi kong gustong i-remind sa inyo kapag magta-travel kayo. Ay, ang ganda, wait lang. May ulan ba? Wala naman pala. Ayan. So guys, gusto kong i-remind kayo na kapag magta-travel kayo, kahit saang country pa yan, it is a must na meron kayong travel insurance. Yung travel insurance, hindi lang yun actually kapag na-aksidente kayo or may nangyari sa inyong masama. Okay? Tanggalin nyo yung mindset na ganun. Kasi ang travel insurance, kung babasahin nyo siya, nilalamig yung lalamunan. Kung babasahin nyo siya, kasama din yung guys, yung mga delayed yung flight, nasira yung luggage ninyo. So ganun, di ba? Tapos sa murang halaga, like syempre magdedepende yung price niya sa length of stays. Kung hanggang kailan kayo dun sa bansa na pupuntahan ninyo. And ang maganda dito, hindi dahil sa pinopromote ko si Klook guys, mas mura yung travel insurance pag kumuha kayo sa Klook. Travel Joy atang pangalan niya. Lalagay ko na lang dito kasi doon ako palagi kumukuha. Hindi naman ako guys magsasuggest na isang activity or tour na hindi ko na-try, or kahit bookings pa yan like hotels or flight, mga ganyan. Hindi. And then pag balik natin sa Danang, mag-i-stay tayo sa Novotel guys, magkakaroon tayo ng parang bag raid, kung ano yung dinadala ko palagi sa travel, para makita nyo kung o nga no, dapat pala meron ganito, meron ganyan, kasi basta pati mga gamot na dala ko, pati mga first aid, mga ganyan, yung at least di ba, mas prepared tayo pag nasa ibang bansa tayo, kasi hindi natin alam kung pwedeng mangyari, di ba? Pero hoping naman na wala mangyari masama, pero at least kunyari kung sumakit mo yung tiyan nyo, yung mga ganung bagay, simpleng bagay na pwedeng mag-cause ng mga enjoyment nyo ng delay. Tapos meron ditong daanan, pakita ko sa inyo. O di ba? Hindi ko lang alam kung saan papunta to, pero bangin na to guys. Ayan. So this is what? Okay, may stairs dito. Since naman, sulitin na natin yung araw natin dito. Okay. Okay lang kasi pataas. Oh, di ba? Mga picture spot. Tapos ayan may ilaw, halatang may ilaw siya sa gabi. Though syempre, parang
since accessible lang tong area to for cable car, for sure, pag wala na masyado turista, wala na rin cable car, bawal na dito. Ay, oo nga, no? Hindi ko natanong kasi may mga cable car na open pa kahit katulad kagabi, kahit mga 8 PM na. Hindi ko alam kung going back sa Danang yon sa baba or pwede dito. Tanong natin. Sana maalala ko lahat yan. Yung, sige, lilista ko na nga lang. Ganun, yung sabi ko sa inyo, pag nagbablog ako, pag may naisip talaga ako guys, kailangan isulat ko siya kasi makakalimutan ko. Alam nyo ba, yan, katulad nito, nasa travel tayo, medyo umaano yung lalamunan ko. Kasi nga, malamig sa kakasalita. Meron ako palaging dalang candy. Like lozenges pa. Ayan na naman tayo sa mga war. Sensya na. Hindi man ako, Mr. Knows It All. Diba? Tao lang tayo nagkakamali. Daming excuses. Hindi man tayo hindi man lahat kailangan alam natin. So, based on experience, syempre. Hindi natin siya akitin. Baka kasi kung ano naman makita natin nagparamdam sa atin. So, anyway, going back, travel insurance is a must. Though hindi siya, sorry kung may hindi naman siya hinahanap at hindi siya requirement sa IO para makalabas kayo, para makapag-travel kayo. But, kung nag-budget kayo guys, yung travel, isama nyo na ang travel insurance. So, lalagay ko dito guys kung magkano yung nakuha ko. At bibigyan ko kayo yung kung magkano yung insurance per day. And meron siyang mga parang category based sa kung magkano yung gusto nyong amount na makuha if ever, parang life insurance. Ganun. Ayan, flower. Dito tayo habang nagdi-discuss ako. And guys, sisingit ko na lang din ha. Kahit hindi pa ako nagte-travel, hindi pa ako nagba-vlog, ipagyayabang ko talaga na meron akong life insurance. Unang life insurance ko is ProLife. And I think nasa 8 years na ata yun. Meron akong sumunod is AIA, yung dating Film Life. Ayan, parang 4 years or 5 years. And then FWD, meron ako 2 years. Tapos kukuha ako guys sa Manulife. Kasi alam nyo, tayo ba naman, hindi tayo madaling magoyo, di ba? Sa mga magagandang pinagsasabi, yung mga nangihikayat, yung parang mala networking. Pero so far guys, gusto ko yung policy na meron si Manulife. O Manulife, bigyan namin. Ambassador. Charot. So yon, kukuha ko guys. Kumbaga, alam niyo yun, syempre ang mindset ng iba, diba, na parang kikita lang naman si yan, insurance, wala namang mangyayari sa akin, okay lang yan, mayaman naman ako, may makukuha naman sila. Hindi lang kasi yun. So ang life insurance guys, ayan, pinapromote natin, may kilala ko. Yung pala yun, hindi ako bayad dito pero gusto ko lang i-share kasi nga sabi ko based sa experience. Hindi ako guys na nag-share ng mga ganitong topic ng parang para lang kumita or based on experience kasi, di ba? Nagbibigay din naman tayo ng mga guide and tips. So why not singit natin yung kahit mga ganong usapan. Kasi nga kaya parang at peace akong nagta-travel alone. Kahit naman hindi ko gugustuhin na may mangyari sa akin masama, pero any moment, di ba, na may mangyari sa akin, ayun, may makukuha ang family ko. And hindi lang naman yun, hindi lang about sa ang life insurance, hindi lang about sa pag may nangyari sa inyong masama or pag nategi kayo, kundi pag na-hospital kayo, may biglang hindi nyo alam meron pala kayong sakit, tapos sakto may insurance kayo, edi covered kayo. Mga ganun, may accidental, may mga ganung coverage. Kasi ang maganda, pagyayabang ko sa sarili ko, pag mga ganyan kasi nakikinig ako kasi tapos mabilis ko maalala kasi nga based siya sa experience. Ano pa ba? Aside from doon, kung wala namang mangyari sa inyo guys, hindi kayo na hospital, wala kayong sakit, umabot kayo ng mga, I think 65, may pera kayo. Ganun. Tapos may mga policy or may mga insurance din na insured kayo pag umabot kayo ng 100 years old. Hindi natin masasabi, di ba? Di ba guys? Yan. Nakikinig sila sa akin. Sorry. Ay, ito na pala yung garden. Yung love garden. Pakita ko sa inyo. Di ba? Ang mga mga taga-Thailand. Naiintindihan ko yung mga sasabi nila. Ayan, buti pa yung mga bata guys nakikinig sa akin. Sa mga bata, sa mga generations ngayon, alam ko may mga Gen Z, may mga pasaway talaga. Well, alam ko rin na malaki talaga ang impact ng pagpapalaki sa mga anak. Kung ano yung ugali ng anak, ibig sabihin yun ang nakagisnan nila at nakasanayan nila sa bahay nila. Nagano sa mga bata. Pero totoo guys kasi may baby na ako, diba? May baby na kami. The way na palakihin ko yung baby ko is spoiled siya sa akin, pero dun sa partner ko hindi. So mas takot siya doon. Pero nakita namin yung kung ano yung ugali niya compared dun sa mga batang nakakasalubong namin sa mall, yung mga ganon na may mga talagang stubborn, naughty, mga pasaway. Kaya naniniwala ko sa nasa pagpapalaki yun. So guys, sa mga 80s dyan and 90s,
for sure mga magulang na kayo, okay lang naman disiplinahin niyo yung mga anak ninyo. Nag-discuss, ang tawag doon, so ayan, nakalimutan ko naman, basta nagbibigay ng mga opinion noon payo. Sabihin nila, wala kang pakialam sa pagpapalaki. So anyway, ayun. Alam niyo naman, mga 80s, mga 90s, kung paano tayo pinalaki at paano tayo didisiplina. Hindi masamang gawin nyo rin yun sa mga anak ninyo kasi magre-reflect din yun kung anong ugali meron kayo ngayon. Ganon. O, diba? Ang dami nating, okay mga bata? Where is Dora? Charot lang. Ayan, kuha na nga natin. Ayan, Love Garden guys. I love you so much. I love you all. Dahil nasa Love Garden tayo. Pero pag maganda to guys, sabi ko nga sa inyo, pag maganda panahon, sobrang ganda ng kulay ng mga yan. Mga flower. Wala ba akong masasabing I love you dyan? Kuya? Maambon pa ba? Ayan. Ay, okay. Medyo against the light. Punta tayo sa part na to. So currently guys, it's 7:09 AM. Tapos meron ditong parang stairs. Akit tayo. Check natin yung view. And good thing, buti nakisama pa rin yung panahon kahit paano. Hindi siya mahangin. So nakakapagsalita ako. For sure marinig nyo ko ng clear. Dito is my Thought Garden. Oh, okay. Oh, guys, Thought Garden. Meron ditong chess board. At, ay, ang iingay naman ng mga yun. Hindi naman kailangan sumigaw. Pakilamero. Hindi kasi guys, ito na naman, di ba? Oh, dito tayo sa Thought Garden since may sasabihin tayo. Just listen to my thoughts. Ganon. Guys, kapag basta nasa tourist attractions kayo, be mindful at be considerate. Yung okay lang na maging considerate pero yung biglang OA na, yung ginawa ng namantala na, yung mga ganon, speak out. Ganon. Kasi may mga ganon akong part na minsan hindi ko na nakukuhaan. Kunyari, sa isang lugar, di ba? Binigyan nyo sila ng chance mag-picture-picture. Tapos, next turn mo na, biglang, alam mo yun, hindi pa rin tumitigil. Tapos, pag may nag-shot sila, tumabi ka, kinukuhaan kunyari ito, si ate. Tapos, biglang nung kinukuhaan mo, humaharang. Yung mga ganon. Marami kayong may experience yan, guys, kapag nagta-travel kayo. Wala na, okay na, wala nang ulan. Kaya ang ang bilis makapag-compare tsaka makapag-react sa mga ganung bagay. At saka huwag kayong maging pasaway, ha? Huwag maging pasaway. Oh, ito pa pala. May news ako nabalitaan. May nabasa akong news na mismo dito sa Vietnam, sa Da Nang. So baba. Ingat kayo guys kapag gusto nyo pumunta ng mga club or mga bar, especially din sa mga siguro mga street lang na mga mga putyo-putyong bar, may nahuli guys na yung drinks na ino-offer sa kanila is may methanol, which is methanol is poisonous guys. May ganyan nang actually nangyari sa Laos ata. I'm not sure kung Laos or Cambodia. Again, I'm sorry, hindi ko sure. Pero yun, dalawang foreigner. Kumbaga parang naging siya, yun talaga yung ginagawa niya. I'm not sure kung galit siya sa mga foreigner, pero umorder yung dalawang babae, inoferan, at libre pa pala kasi. So ganoon, libre kasi guys. So, ayan, umambo na naman. Huwag na lang kayong kukuha or tatanggap ng mga drinks sa mga hindi nyo kilala. Kahit sa bar pa yan guys. Kahit mga na-meet nyo sa bar, wag na wag. Okay, lalo namang sa mga bilat dyan, sa mga babae na for sure naman yung ibang nagta-travel, hindi ko nila lahat pero for sure baka naghahanap kayo ng mga love life, mga ganyan. Huwag kayong papadala guys kasi lalo na pag sa ibang bansa, wag. Ganun guys, huwag kayong tatanggap unless yan, galing sa hotel talaga, like katulad sa hotel natin, mga ganun, mga welcome drinks, ayun okay. Pero yung sa mga bar, ganyan, tapos if ever naman umiinom kayo ng mga friends niyo, tapos may mga nakipag-meet sa inyo, wag na wag nyong iiwan yung mga drinks ninyo ng wala nakabantay. Kasi hindi natin masasabi, baka may ilagay, alam niyo yun, pagsamantalaan kayo, and so on. Basta, travel with care. Okay mag-enjoy, okay na okay mag-travel. Pero, isipin nyo pa rin, maging aware kayo sa paligid ninyo. Okay? Ang dami natin nasabi, oh my God! Mukhang isang buong vlog to ha. Wala na, ito na lang yun. Kumbaga parang, ayan o. Sana nakikita. Akit pa na tayo dito. Ayan. Ayun guys, kasi sorry kung marami akong information, overload na ba? Pero hanggat naaalala ko guys, kailangan ko sabihin agad. Kasi kung hindi ko siya isusulat, wala. Makakalimutan ko. Look at this. Kailangan natin puntahan yung pagoda. Oh wait, oh my God. Ayan. Okay, let's appreciate the view kahit ganyan. Just then. So guys, hindi ko ano bang pangalan nito? Mamaya i-check natin yung pangalan nito So doon tayo galing sa may Lovers Garden or Love Garden. So
So ito na siya. May mga koi fish dito na statue. Tapos may parang waterfall effect. Ayan o. Swerte yun guys, di ba? Basta yung tubig, dire-diretsyong dumadaloy. Ayan. So ito yung tsura niya. Medyo nawawala yung fog, konti. Nagla-lighten up yung paligid natin. Pero still, may mga part pa rin na hindi mo makikita. So ito lang yun guys. Wala na. Parang dead end na yan na. Walang daanan dyan. So hindi ko tuloy alam kung saan yung Buddha. Pero okay tayo. Check natin. Ito lang. Parang garden. Tapos maraming koi fish na figure. Pwede kayo mag-picture. Tapos meron ditong peacock. Ayan o. I wanna see your peacock. Char. May tao. Hinihingal na naman. Umakyat kasi tayo guys. Ay, ibon. Ay, ang ganda niya oh. Actually sabi ko nga kahit ganito yung tsura girl. Ay guys. Ayan. Eden. Okay. Eden Garden. Oh, may peacock. Oh, nasan yung Buddha. Hindi ko alam kung nasan yung Buddha. Ito, nakita ko na. Parang may daanan dito. Una ko, umabon na naman. Wait, ang lamig. Oh, may music tayo. So ito siya, nakalagay Linong Pagoda. Ito pala. Pasok tayo. So this is the way going to Chinlinong. Medyo mahangin sa part na to. Ayan, Chinlinong. Sana maganda pa rin kasi nagiging foggy lalo. O diba? Naging productive yung ating tour. Kasi ito lang talaga yung part na hindi natin napuntahan. Aside from dun sa mga attractions na iba pa sa baba. So, Chualinong Bana. Ayan, so marami palang ginagawa sa part na to. Ayan. Ang gusto kong makita guys, yung malaking Buddha. Yun lang, saan siya? Or baka nasa ibang lugar. Wala ko nakikita eh. O dahil foggy. Tapos meron ditong way pababa. Ayun, may Chualinong nakaturo pa doon. Okay, so dito tayo bababa, pero ito siya. Ito lang siya. Pwede kayo magstay dyan. Kasi dead end na area. Pero dito, may tinuturo. Yun, Chualinong. Check natin. Ay! Ang syunga-syunga ako talaga. Ang syunga-syunga ako. So ito tayo, di ba? Tapos ito, meron parang way pababa. Hindi na tayo dadaan dyan guys ha. Kasi parang steep yung daanan. Tapos hassle kasi yung payong. Medyo umuulan na naman. Pero buti na lang hindi mahangin. Ayan, fresh pa naman tayo. Pero guys, ang katangahan ko, hinahanap ko yung Big Buddha. Ito na siya. Ayan o. sa mismong kunasan ako ngayon. Diba? Ayan siya, diba? Nakakatawa. Doon tayo sa harap niya. Kaso may ginagawa doon. Ayun pala, pag nandun kayo, doon sa tinuro ko sa pababa. Wait lang. Kasi nga nakapayong ako kaya hindi ko siya nakita. Covered. Ito. Pag nandito kayo, ayan, di ba? Ito yung pinakita ko sa inyo na sabi ko, pwede kayo dyan. Ito na pala siya. Ayan. Ayan. O, di ba? Mission success. Nakapunta tayo dito. Ito yung gusto kong mapuntahan. Ayan. So, syempre, wala tayong pang offer pero mag-pray tayo. So, dadaan tayo with effect. Ganito. Alright. So we are done. So next na kailangan nating abangan or i-check yung funicular kung makakasakay tayo. Kasi parang narinig ko, umaandar na siya kanina ng mga nag-start ng mga before 8 o'clock. Bye bye. See you again. See you again sa summertime para mas maganda dito. So yun, magkakaroon tayo ng Bana Hills experience. At least nakita nyo na yung winter season para may comparison kung gusto nyo ng malamig pero ganito yung view or mainit pero maganda yung view. Okay, so hindi ko napapakita yung paglalakad natin guys.
In 3, 2, 1, nasa funicular na tayo. 3, 2, 1, tap. Nakakatawa guys, kasi 8 o'clock pa lang, nagpe-prepare na, nag-open na yung mga food cart dito. Pati may mga parang mini hall ng puro kainan. Nag-open siya, siguro I think 9 AM. Kasi kasabayan ng mga nagde-day tour dito sa Bana Hills. And yung funicular is sarado pa rin. Nung tumambay tayo doon, wala akong pwedeng pagtanungan eh, walang tao. Pero nakalagay sa sign, close. So I think 9 AM din siya. Kaso nasa 8 pa lang. So I think we are done on this area. Kumbaga, ayan tayo. Thailand! Diba? Walang Philippines. I'm not sure kung bakit. Siguro hindi sila part sa pag-create nito. Usually yun naman pag mga may mga ganyan, either may contribution. Ganda, pakita kasi niyo yung view kasi medyo kita siya konti kahit pa paano. Ay, kinuha nila. Pwede kaya yun? Allowed kayang kunin? Dapat hindi ganun. Huwag maging pasaway. O diba, ayan lumiliwanag siya guys kung kita nyo. Nakakatawa. Tapos iting hands pa rin. For the last time. May music, may background music na. So I guess this is open na guys sa public. So again, 2.5 hours. Kasi yung mga pupunta ng 8, sasakay ng cable car, they still have like 30 minutes to go up here or 20 minutes. So you have total of 2.5 hours to explore this area alone or less yung crowd. Okay? So Golden Bridge, thank you. Kahit na foggy, thank you for the wonderful experience. Amazing view. Indeed. Here they are. Ay, mga apang. Charot. Ayan, so meron pa akong gustong puntahan na nakita ko kagabi guys. Check natin kung tama nga yung daanan. Kasi parang dito rin siya. Parang dito rin yung daanan. Doon kung saan tayo pumasok para sa cable car. Alright. So, ayan. Mga bukas na siya. Ayan guys, oh. Bukas na. Waiting na lang ng mga customer. So, babalik tayo of course doon sa Burdock Station. Yung Fantasy Park ang hindi natin mapupuntahan guys. Okay, kita tayo doon, ha? 5 minutes later. Okay guys, so we are done sa Golden Bridge. Ito yon. So ngayon may pupuntahan tayo. Going down naman. Diba napansin nyo to? Sabi ko sa inyo, nakalagay dito yung Lunar Castle. Quick na lang tayo ha. Kasi kailangan pa natin mag-breakfast tapos mag-check out na tayo. Alam niyo naman, mas mahalagang breakfast. Kasi for sure pag uwi natin, wala tayong kakainin. Ang ganda niya. Ay, pababa pa. So nakikita ka na. Quick. As in quick lang. Pakita ko sa inyo yung view. Then, wala po ano itong mga door na to. Ayan, ang daming door. Wala naman nakalagay na pang stop. Only yung mga door. Ano kaya yun? Okay, so ito na tayo. Let me show you the Luna Castle and Clips Plaza. Oh, gwapo naman ito. Xin chào. Xin chào. Gwapo mo naman. Clips Plaza at Luna Castle. Gwapo guys, diba? Sabi ko sa inyo eh. Ayan, sana ano. Sa gwapo talaga tayo eh. Xin chào, kuya. Nagka-energy na ako. Hindi siya kita guys, pero maganda to for sure. Luna Castle. Ayun yung ito is Eclipse. And yung Luna Castle, sorry. Ayan, yung Luna Castle is nandoon sa dulo. What is this? May restaurant dito guys. Sa parang pinaka-basement. Ang taray, di ba? Ayan siya. Di ba? May basement eh. Ayan oh. Parang may restaurant dito. Tapos ito atay magiging parang view nyo sa taas. Rooftop, parang ganun. So look at that oh. Tara, ikutin lang natin. At least napakita ko siya sa inyo. Oh, meron pa doon. Yung castle ang gusto kong makita. Ito na ata. Pero itong castle guys, malawak to. May daanan dito, pero check natin baka kita sa side. Ito siya. Kita ba? Hindi pwedeng umakyat. Siguro kasi sarado pa. Pero yun guys, oh. Ayan, ay, sayang hindi kita masyado. Madilim. Pero yan, nakikita ko guys. Tapos may mga flowers. Lapit pa tayo ng konti. Kita ba? Ang ganda ng kulay niya guys. Pero mas maganda siya pag maaraw. Ayan.
So yun, actually yun lang, paikot na yan, pwede kayo dito. Tapos may harang ako nakita kasi, pag umakyat kayo dyan. I'm not sure kung pwedeng pasukin to, parang piling ko pwede naman. Hindi ko lang din alam kung ano meron sa loob, pero yun nga, hindi pa siya open kasi it's 8:25 pa lang. Baka mga 9 AM nag-start yung mga yan. So dito tayo, para na ma-check natin kung ano pa. Ayun, paikot na siya. Okay, so meron dito mga statue. For sure. Ayan, mga yan. O, diba? Mga rebulto. Alright, so I guess we are done. Tapos may mga angels playing trumpets dun sa taas, kung kita nyo. And that's really it. At least na pakita ko sa inyo guys. Again, sensya na kung winter tayo pumunta dito, but still this Bana Hills giving different vibes of course kapag winter, pero it is a must try pa rin kasi malamig. Kung gusto nyo na malamig, sabi ko nga ha, may options kayong pumunta dito ng summertime. You can go here June to September, and malalamig na month pero walang ulan is March to May. Ayan siya. Tapos dito sa likod, see? Castle, hindi kita, pero ito yung eclipse. Tapos background music. Bago tayo mag-outro, background music muna. Now we're enjoying this. Alright, so thank you guys sa pagsama sa akin dito sa ating morning tour. Dito lang yan, of course, sa Bana Hills, French Village. Marami pang pwedeng puntahan dito guys, babawi tayo next time. And kung nagustuhan nyo lahat ng ginawa natin dito sa Bana Hills, like nyo lahat ng videos, share lahat ng videos sa mga kakilala nyo pupunta dito, and for sure may enjoy nyo. Alright, so guys, pag hindi pa kayo nakasubscribe and na-discover niyo yung channel ko, nagustuhan nyo, then please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. More travel, more fun, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment. And guys, you will never get to this age again, so enjoy while young and do whatever makes you happy, and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys on our next travel vlog. See you tomorrow. Bye bye everyone. I love you. I love you all. Background music ulit. May mga palaruan.